Pangulo Aquino ang pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng Department of National Defense. Dito pinasalamatan ng Pangulo ang paglilingkod ng mga sundalo para sa bansa. Nagbabalik si Elena Luna. Inihayag ni Pangulong Aquino na sa pagtutulungan ng lahat, nagbubunga na ang mga ipinapatupad na reforma ng Administrasyong Aquino. Sinabi ito ng Pangulo sa pagdalo sa ika-75 anibersaryo ng Department of National Defense. Ngayon po dumating na tayo sa sandali kung saan talaga may tinatawag tayong virtuous cycle. May katahimikan tayo, nagkakaroon ng pagkakataon ng ating ekonomiyang umusbong at lalo talagang yumabong. Pagdating naman po nung nagkakaroon ng Estado, ng dagdag na kakayahan talagang paglingkuran ng ating mga kababayan. Lahat ng ginagawa nating pagtutulungan ito, siya nagpapamadali na maabot natin ang gusto nating datnan. Kinilala ni Pangulong Aquino ang naging kontribusyon ng Defense Department sa reformang ipinapatupad ng Administrasyong Aquino. Batidin natin, malaking bahagi ng tungkulin ginagampanan ng ating tanggulan ay hindi lamang nakakahon sa bakbakan at pagtatanod sa bansa mula sa mga panloob at panlabas na banta. Nariyan din ang mandato niyong makiambag sa kaunlaran ng ekonomiya at ng kalakang lipunan. At sa larangan ito, saludo rin ako sa inyong di matatawarang sipag at dedikasyon. Inihalimbawa niya ang ginagawang tulong ng mga sundalo sa Basilan Circumferential Road na makukumpleto na sa susunod na taon matapos mabinbin ang konstruksyon na nagsimula taong 2000 dahil sa usapin ng peace and order. Oras na matapos ang pagpapagawa ng kalsadang ito, ang dating 3 oras at 45 minutong biyahe sa pagbagtas ng Circumferential Road magiging 2 oras na lang. Ang bilang na makikinabang ditong residente nasa 450,000 katao. Kasama rito ang mga mangingisda at magsasakang mas mabilis na maihatid ang kanilang ani patungong pamilihan. At ang mga biyaherong mas maaliwalas na ang magiging paglakbay. Gayun din, sa mas maayos na kalsada, mas mabilis na makakaresponde ang ating mga uniformadong hanay sa oras ng pangangailangan. Naging pagkakataon rin ang pagdalo ng Commander-in-Chief sa anibersaryo na ilunsad ang Philippine Defense Transformation Roadmap 2028. Mula Hunyo 2010 hanggang Oktubre 2014, umaabot na sa 41.38 billion pesos ang pondong inilaan para sa AFP Modernization and Capability Upgrade Program. Katumbas nito, 46 na nakumpleto ng proyekto, kabilang na ang karagdagang mga kagamitan tulad ng mga barko at helicopters. Magsisilbi itong master plan upang siguruhin ang lahat ng ating inisyatiba ay konkretong naipapatupad. Sinisiguro natin hindi mababaliwala ang ating mga pinaghihirapan. Sa komprehensibong plano ito, titiyaking nagtutugma ang roadmap sa mga kaugnay na ahensya ng DND upang maabot ang ganap na transformasyon ng ating tanggulan. Kasabay nito, inulit ng Pangulo ang ginagawang pagsisikap ng Administrasyong Aquino na ipagkaloob sa mga sundalo ang mga benepisyong karapat-dapat sa kanila katulad ng pabahay at pagsasaayos ng pensyon. Naging pagkakataon din ng programa para gawaran ng Pangulo ng parangal ang mga miyembro ng Defense Department. 10 mga individual ang tumanggap ng Outstanding Achievement Medal, Philippine Legion of Honor na may ranggong officer at legionnaire. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.